So today we're going to Tanner Park. Oh, diba? Kemi-kemi na apa ko sa parking kay para magpalit og ice. So we are now in crossing going to Highway 27. This is in Bremen, Georgia na part. Kasi yung papunta doon ay parang kailangan mo mag-cross from Bremen and then you go back to Mount Zion, which is also part of Carroll County. So, isali lang natin yung papunta doon na trip para may idea kayo kung anong itsura ng Bremen, Georgia pag September. So, ayan, paliko na tayo. So, ito ay part ng Mount Zion community. Para siyang town or something, pero hindi pa siya recognized as yung parang independent na tinawag lang siyang Mount Zion area. So, medyo malayo-layo pa to. It's about siguro mga 4 miles galing doon sa Highway 27. And then, i-video ko lang yung some part of this kasi kahit nasa center ka ng city dito, mayroon mga pasture. Ang ganda tingnan basta nakaano siya, yung malinis yung naka-mow. Ang ganda tingnan.
So finally, ito dumating na tayo sa entrance ng park. John Tanner Park is a state park, which means ang state ng Georgia ang nag-maintain nito. This is located in Carrollton, Georgia, and we only have to pay $5 for the parking area. So, libre na po yung mga table and chairs na andyan dyan. Tapos, syempre yung mga kasama natin ay kapwa Pilipina na nakapangasawa ng mga Amerikano. Meron din ibang mga Pilipina dito na nag-move sa US. Nakapangasawa sila ng kapwa Pilipino din. So ayan, binubuksan na yung mga foodies. Ayan, it's a mix of Filipino and American food. So ayan ang view natin sa gilid. It's on the other side. O ayan, napaka-cute ako. Kunwari, vlogger talaga. To the highest level na. So, nag-walking kami ng asawa ko papunta dyan sa paikot kasi para matunaw yung aming mga kinain kasi masyadong dami din yung aming nakain. Ayan, bulol na ako. So, halfway ng aming walking, sumama yung anak ko. Siya yung nasa kanina. Gilid ng asawa ko. Pero gusto kasi niya sumakay dyan. Kaya sabi niya, maiwan na ako kasi sasakay pa ako. So, you have to pay something for 30 minutes of this. $5 ata yung nakalimutan ko yung price. So, ito yung white sand ay nilagay lang po kasi this is a man-made lake. Tapos, nilagyan nila ng white sand sa gilid. So, this is a good walking trail. You can bring your 4 babies here. This is pet-friendly park. Well, most of the park here, pet-friendly naman. Tapos, may mga bench dyan sa gilid where you can sit down kung napagod ka na. And then, there are some trees that are dedicated to someone. I guess this is planted by, pag mayroon kasing, gaya ngayon, September, may mga activities dito na magvo-volunteer ka like tree planting or anything that they offer about or dedicate about World Earth Day, something like that. Kasi it's perfect time right now to plant some fruit trees or trees kasi hindi na masyadong mainit. So, may time pa silang makagrow and then hindi masyadong mag-struggle kasi dito sa Georgia ang lupa namin ay clay. So, ayan, ipapakita ko pala sa inyo yung acorn, yung kinababaliwan sa ice age ng mga chipmunks. Can you imagine na ang liit lang pala niyan? Akala ko talaga, nung nanonood ako sa sinihan, super malaki yung acorn na yan. Ang liit pala. Pero this is not full grown na acorn. So, ang acorn tree po ay napakaganda pag fall. So, pumupula, maroon, orangey colors yung kaniyang leaves. So, this is one of the trees that I like to plant. Kaya nagki-clear pa muna kami ng trees sa aming yard para makapag-plant ulit kami ng mga newer trees. Kasi yung trees dito na na-plant namin ay napakataas na. Tapos parang brittle na siya pag humahangin kasi may season kami na storm dito. So kahit hindi kami dinadaanan ng tornado, affected pa rin kami sa hangin kasi malakas ang hangin. So may part po dito sa park na you can rent the pavilion o kaya yung
ano tawag niyan, yung parang cottage. You can have your reunion, your party, or anything sa ano na yan, sa place na yan. You can inquire Charon Tanner Park about it. It's affordable at saka you already have the space. So, provided naman yung ibang mga amenities na dyan, like mga tables and chairs on some part. So, sa other part nito, halfway sa walking trail, puro kahoy siya. So, hindi pwedeng dalahin yung golf cart nyo o kaya RTV. I guess bike is fine, pero you just have to watch out for people walking because skinny po yung kanilang daan dito. And then, you just have to secure your pet, lalo na pag aso na medyo active, it has to be on a harness, body harness, and then yung dog tag has to be on your dog para kasi may mga wild animals o kaya makikita silang birds dyan, baka habulin nila. That causes some other dogs to get lost along the way. Kaya we just have to take all the precautionary measures para if in case of untoward incident, hindi po tayo magsasuffer sa paghanap ng ating alagang aso. Pero mas pa din dyan, mas secure pa din dyan kung halimbawa, syempre nasasanay na yung aso mo na pumupunta ng ganito, alam niya na pag sabihin mong stop, sit, o kaya anong command na nakikinig siya sa'yo, that means disciplined na yung aso mo. Tama-tama din yung pag-walk namin. This is about 2 miles na walk. Pero nagugutom din kami pag nagwo-walk. Pero buti na lang may dala kaming water. It's not too hot. The temperature was just perfect sa pag-walk, and syempre siguro dahil madami din trees around the park, kaya fresh din yung hangin. So every now and then you will see some benches that you can use to sit down and rest, or meron din silang mga villa or cottage. We usually call it cottage, right, sa Philippines. Sa mga places dito sa side, minsan hindi lang makikita dahil natatabunan sila ng ibang bushes from the sa kalsada na yan. So yung walking trail na yan ay nasa gilid lang ng lake. So kumbaga kung may mga anak kayo na nakikita nyo pa rin sila na lumalangoy o naglalaro dyan sa lake habang kayo ay magwo-walking. Pero pag maliit na bata, it needs close supervision para hindi natin ma-experience yung masyadong horrible na experience. But this is really a good exercise. And then you can also take pictures sa ibang-ibang angle kasi yung sun niya ay pumupunta sa kabilang side. So medyo iba na din yung kuha. Minsan madilim sa phone. Kaya magandang mamili ng angle. So I like most sa part na to kasi medyo ma-reach na natin yung tubig. Pag may isda, makikita mo na siya. So nag-try ako na lakad-lakad, pinakemi-kemi para naman makita nyo ako. may pa ganun. So ang cameraman ay ito, ayan, nag-walking kami. So alam niyo na ang quality ng kuha niya. Buti na lang maayos yung kasi medyo malayo ako. Kasi minsan pag siya ang kumukuha, minsan paa lang, minsan ulo lang, ganun siya kumukuha ng mga video. Kaya minsan nakaka-stress mag-vlog pag yung parang gusto mo na ikaw magsalita. Kaya most of the time, ako na din yung mag-video, ako na din yung
magvo-voice over o kaya mga kung ano-ano pa. Minsan nakailang take para yan, maganda talaga ang kuha. So ayan, napakaganda tingnan on the other side or on the other angle of the park. So ito yung may dam na part na may lake sa kabila. So dito may nagwo-walking na mga aso. Ayan, gusto makipaglaro, pero yung isa parang takot na, parang gusto niyang anuhin yung isang aso. Nakakatuwa. Napaka-energetic ng Australian Shepherd na yan. Ang cute nila. So, may part dito na may swing and may mga maraming trash bins sa side. So, if in case you are eating, you don't have to litter your trash. May mga trash bins ang dami dyan sa gilid. So, ito na yung part na may lake sa kabila. So, may dam yung kabilang lake na pumupunta yung excess water to the other lake. Ayan. So, itong dinadaanan natin ay part ng dam. So, mayroong dyan, opening ang konting part ng itong nilalakaran natin. Kasi mas mababa dyan. Pero, this is still fishing area na part ng Tanner. Yung side dito sa right, dyan nagpa-park ang mga RV or mga campers. So, dyan sila magfi-fishing. Pero pwede pa rin silang gumamit dito sa beach since part din yan ng park. So, this part, ito na yung sa RV area. So, kung nasa gate ka, from the gate, dire-diretso ka lang. So, ayan, makikita natin yung ibang RV. Diyan sila nakapark. And, ito na ulit yung papunta balik doon sa may, inistihan natin na may mga tables. And then, yung area na may beach. Beach pa rin yung tawag nila pag ganyan. So, ito na yung dam. Ganyan ang itsura niya. So, this is the concession building. And then, malapit na tayo dyan sa may playground area. So, yung kinuha namin na space dyan or table ay yung malapit sa may park. Sa playground ng mga bata. Kasi malapit din siya sa restroom at saka sa may beach. So, ayan yung playground. And then, ayan na sila nagmaritesan pa rin. Yung iba kumakain. But anyway, I'm heading to the concession area. Thank you all for watching. Bye. Please don't forget to like, comment, and share my video. That way I will grow my channel. Bye. Love you all.